Hi everyone, mega love shoutout sa inyong lahat. Good morning. Ang oras po natin dito ay 10:51 in the morning at tayo po ay magre-record ng video. Actually, holiday ngayon dito. Fiesta ng Pilar o Del Pilar. Kaya lang, kailangan ko magstay dito sa aking alaga dahil yung karelyebo ko, yung kapalitan ko ay stay out siya. Ako stay in, so nahihiya naman ako na hindi mag-volunteer na bantayan ko ang aming alaga. So ako ang naiwan. Pero magre-record ako ng video habang binabantayan ko siya. Ando na nanonood ng TV. So guys, meron tayong continuation doon sa mga biases ni Carlos Yulo. Kasi nga, nakita natin yung mga photos na nandun sila ngayon sa Australia. Para po sa mga hindi nakanood ng ating vlog kahapon, i-flash po natin ulit yung mga photos nila na nasa Australia sila ngayon. Ayan, sa Melbourne, Australia. At ito po, naka-winter clothes sila. And then, this one. So, para lang po sa mga hindi nanood ng video ko kagabi. At usap-usapan din ngayon na ang family ni Miss Golden Girl ay nandoon din. Ayan o, kasama. Ito yung sa side ng papa ni Golden Girl. Kasi yung sa side ni mama niya, di ba hindi sila bate. Kaya nakita mo yung naka-blue dyan na nakaakbay kay Golden Girl na matangkad na lalaki ay tatay niya. And then ito siguro yung mga half siblings niya and mga relatives. So ito yung biases ni Carlos Yulo kasi biro mo, kumuha pa talaga siya ng visa to Australia just to get reunited sa parent ni Golden Girl. Samantala, yung tatay niya nag-birthday nung nakaraang week. Hindi nag-celebrate kasi siguro isa rin sa mga, akin lang to, opinion ko lang to, parang useless yung celebration nila na kakain sa restaurant na kulang ang kanilang anak. Siguro magiging emotional lang. Kaya ang ginawa na lang nila ay namigay ng pagkain. So panoorin natin tong 40 seconds of video. Hold it tight for you. Happy birthday tonight. Happy birthday to you. Today is a day that's all for you. Joy and love come your way. Let's all celebrate this special day. Happy birthday to you. Today is a day that's all for you. Joy and love come your way. Let's all celebrate this special day. Nakakatuwa naman, nandun din yung mga matatanda, yung parent siguro ito ni Mrs. Angelica, yung nahagip dun sa camera na puti ang buhok. Parang mama yun ni Mrs. Yulo. So, yun lang na yung kahit man lang simpleng bati na happy birthday, pasensya na hindi mo na ako makakarating kasi hindi ko pa rin talaga tanggap yung sitwasyon. So, yung mga simple steps na magle-lead sa kanila into reconciliation. Hirap na hirap si Carlos gawin. At ito yung nakuha ko, this is, nung August pa ito nung paparating si Carlos Yulo na paparating sa Pilipinas galing sa Paris. Ito yung one-on-one interview sa kanya ng mainstream media at nahiram ko ito sa One News siguro. So kaya panoorin natin kung gaano nag-uumapaw yung totoong emosyon ng isang tatay na proud sa anak na nakakamit ng tagumpay. Wala po akong masabi. Salamat po sa mga nagdasal sa anak ko. Umuporta po. God bless you all po. Muli, Tatay Mark. Ayan na, naluluha na tayo pareho sa saya. Ano po ang mensahe nyo
sa taong bayan at sa lahat talaga sa naniwala kay Kaloy? Sa nagdasal sa laban ni Kaloy at sa buong atleta ng Pilipino. Pagdasal po natin yung mga lumalaban ngayon. Talagang thankful po talaga ako. Marami po nagdadasal kay Kaloy. Salamat po sa lahat-lahat. Tatay Kaloy, Tatay Kaloy tuloy. Natawag tuloy kitang Tatay Kaloy. Tatay Mark. Okay, dadating na si Kaloy. Ano ang unang-unang gagawin mo pagdating niya, pag nagkaharap na po kayo ni Kaloy? At sasabihin mo sa kanya. Yakapin ko po. Sabihin ko na, Nak, congrats. Congrats. Thanks ka kay God. Huwag mong kakalimutan yung God natin. Papa God. Alam mo yung tanong na yon ng host na anong gagawin mo kapag dumating na si Kaloy sa Pilipinas? Anong una mong gagawin at anong iyong sasabihin? Yung sinabi niyang yayakapin ko po at sasabihin ko na congratulations. Sobra po ako naantig. Kasi yung tatay na nagbabakas sakali na lingunin man lang sila, isama man lang sila sa tagumpay, isama man lang sila sa celebration. Pero di ba walang nangyari, pati yung sa Malacanang party na binigay sa kanila ng mga athletes. No show ang parent kasi pinagbawalan, even sa airport, pinagbawalan na sumundo. Tinext ni Carlos ang papa niya na wag na lang kayo sumundo. Pati yung lolo niya nagsalita sa ABS-CBN na naghanda na ng kanyang checkered na polo dahil sa salubong sa apo, pero naudlot dahil sinabihan siya ng hindi kayo pwedeng pumunta. So dito ako nadurog sa sinabi ng tatay na yayakapin ko siya at sasabihin ko congratulations, Nak. Alam mo yung parang na prank yung tatay niya. Kasi yung tanong sa kanya ng mainstream media ay kung anong gagawin kapag kaharap niya na si Carlos. Pero ni Anino ni Carlos, hindi niya mayakap. So yun, tapos nung nagre-reach out sila para i-congratulate si Carlos at siguro nagtatanong kung kailan sila pupuntahan, di ba dinisconnect sila sa social media. Hindi nila sinasagot yung tawag. Nagpa-interview si Mr. Yulo na kung nagkausap na ba at sinabi niya na hindi daw sinasagot. Kaya doon siya naglabas ng sama ng loob sa live ni Eldrew na sinabi niyang yung masakit man sabihin pero sinabi niyang ninakaw mo yung similya ko. Kasi para bang doon na-frustrate siya kasi akala niya lilingunin sila, akala niya pupuntahan sila, pero ano nangyari? Na nagpagawa pa siya ng placard o malapakalaking na Carlos, anak, nandito ang papa mo, yung nandun sa Welcome Heroes Parade. Pero hanggang asa na lang sila, hanggang antay sila ng wala naman. Tapos, and yet, these photos na kumakalat na nandoon siya sa family ng papa ni Golden Girl. This is a slap, diba? Parang sampal ito sa mga magulang ni Carlos na pinakita nilang photos, happy family reunion ng side ni Chloe. So, what about them? Gano'n na ba sila kasama na magulang? Gano'n na ba sila kasama na nagpalaki sa kanya at kaya silang talikuran ng gano'n na lang? Biro mo, nag-birthday, nagkasakit si Mrs. Yulo, magpapasko na ilang buwan na lang, more than 1 month. Kasi malapit-lapit na tayo sa halfway ng October.
Ano pa kaya ang inaantay ni Carlos Yulo? Kaya hindi talaga dito tayo matatapos. Hindi matatapos yung mga pumupuna sa kanya kasi nagre-remind lang naman itong mga taong to, kasama na ko doon, na minsan naman pahalagahan natin ang ating mga magulang. Hindi lang minsan, kung pwede lang habang buhay natin silang pahalagahan kasi sila yung nagluwal sa atin kung bakit tayo naging ganito sa mundong ito. Sana yun ang isipin ni Carlos. I'll give you an example. Ayoko nang lumayo pa sa example na to. This is really from my family. So this is my lola. Kamamatay lang niya noong nakaraang linggo. Mag 1 week na siya bukas. 88 years old. Mama ng mama ko. Hindi rin to nag-aruga sa nanay ko. Hindi rin to nag-aruga sa auntie ko. Ito yung tiyahin ko dito na kumuha sa akin dito sa Spain. Nag-iisang kapatid ng nanay ko. Yung nanay ko yung bunso. At ito yung nanay nila. Hindi rin to nag-aruga sa mga magulang ko, sa auntie ko at sa nanay ko. Dahil mabisyo itong lola ko kasi may kaya sila sa buhay nung kabataan niya. May mga lupain yung mga magulang niya. So very spoiled siya. Dahil siya yung maganda sa kanilang magkakapatid. Spoiled siya ng nanay niya, ng mga magulang niya. So, nung siya ang nagpamilya, walang alam. Kaya nung nabuo yung aking mga magulang at yung tiyahin ko, nung naging anak na sila dito sa mundong ito, nagkaroon din na ulit, naging broken din sila. Broken home sila, pinaghiwalay sila noong 12 years old yung tiyahin ko, 10 years old yung nanay ko. Nagkanya-kanya din silang buhay katulong. Well, yung auntie ko napunta sa lola niya, pero yung nanay ko yung nangatulong at the age of 10. Because naging pabaya itong matanda na itong si lola ko na namatay nung nakaraang linggo. Hindi inano ng tiyahin ko, hindi niya dinala yung kirot, hindi niya dinala yung puot sa buhay niya. Ang ginawa niya, bumawi siya sa mga anak niya. Inayos niya yung buhay ng pamilya nila, kaya kami nakarating dito sa Espanya lahat. Lahat ng mga anak niya nandito. Hindi naman porket ang mga magulang mo ay may mga mali ay sundan mo. Dapat tayo na lumalawak naman ang ating pag-iisip. Kung meron mali ang mga magulang natin tulad ng mama ni Carlos na sinigawan siya na, anak, mauubos ka, anak. Yung red flag sa kanya si Chloe, huwag niya ito i-take as halos isumpa ang magulang. Hindi yon. Dapat kung pinangaralan ka, tanggapin mo. And then pwede ka naman mag-reason out, bakit? Ano bang inaayawan mo? Bakit ganito? Napapag-usapan naman yun Bakit tong tiyahin ko? Siya din ang nag-alaga, siya din ang nagpapadala ng pera habang nasa banig ng karamdaman tong lola ko. Lahat, siya. Dahil sino ang gagawa? Wala naman na yung nanay ko, namatay yung nanay ko, 3 years old lang ako. That's why I never also had love from my mom kasi wala akong magulang at inabando na ako ng tatay ko. Yun. Hindi naman ibig sabihin na porket may kasalanan ang magulang natin ay ulitin natin at iparamdam natin sa susunod nating mga henerasyon. Dapat kung sila ang mali, tayo ang may malawak na pag-iisip, then i-correct natin sila. And another example is yung napagbati namin ni Sir Julius dito sa channel na ito na 7 taon na hindi sila nagbabatian ng kanyang nanay. Dahil itong aming naging guest dito na nasa Norway na umattend kagabi sa premiere ko at nagsabi siya doon sa live chat ng premiere na open daw sila ng nanay niya. Napagbati namin dito dahil sinabi ko na hindi habang buhay, titiisin mo ang magulang mo dahil doon ka lumabas. Alam niyo kung bakit anong naging conflict nung aking naging special guest na OFW from Norway? Ibinugaw siya ng nanay niya sa murang edad. Sa mga para lang may pangsugal o pang-inom. Pero, of course, nagalit yung aking guest. Pero,
At yun na nga, umabot ng 7 taon na hindi niya kinakausap. Pero nung pinayuhan namin ni Sir Julius, yung advisor nitong channel, na hindi mo kailangan tiisin habang buhay ang mga magulang mo. Kailangan mo i-accept yung realidad, you have to accept the real situation, and then magpatawad, then move on. So ginawa niya, pero hindi madali. Hindi agad-agad na pagkatapos ng guesting ay nagpatawad siya. Lumipas pa ng ilang araw. Sa kanya tinawagan yung nanay niya sa Pilipinas na, "Ma, pinapatawad na kita." Pati yung mga anak niya, hindi niya nakakausap dahil kumampi doon sa lola. Kasi ang lola ang nagpalaki. Yet, pagkatapos ng guesting, lumipas ang mga 3 araw, bumalik siya ulit sa channel ko at kagabi nandun siya sa premiere. Sinabi niya na, "Miss Waray, salamat sa payo ninyo. Naayos kami ng pamilya ko." See, meron tayong karapatan, meron tayong obligasyon ayusin ang bawat isa. Kung ito ay hindi na maganda ang itinatakbo sa lipunan o lalo na sa pamilya. Kasi 'di ba, dapat nag-uumpisa ang kagandahang asal sa loob ng bahay bago ito i-apply sa community o sa komunidad. Ganun po. Hindi po perfect ang mga buhay natin. Marami tayong mga pagkakamali. Pero hindi ibig sabihin na tirhan natin yung pagkakamali. Dapat gawin natin yun basihan para mag-move on. So basa muna tayo. Ito. So galing ito sa daily trending PH. Ayan, 2-time Olympic gold medalist Carlos Yulo has answered many questions regarding this upcoming marriage to girlfriend Chloe San Jose. According to Carlos Yulo, he plans to marry Chloe next year, maybe next year, and have children maybe after I compete LA for the 2028 Olympics. We want to get married next year, said the Olympic champion during interview in an event in BGC. Following this, the couple also revealed that they have started living together after being handed the keys to fully furnished 3-bedroom condominium worth 32 million located at McKinley Hill. This is just one of the reward Carlos received for bringing honor to the country after winning the gold medal in the Olympics. The Olympian also admitted that they are adjusted to their new home in Taguig for several days. "I moved in, but it's really beautiful," he said in the interview. Just last month, Chloe showcased a surprise from Carlos in a celebration of their 52nd monthsary, along with a bouquet of flowers. The Olympic hero also gave a love letter to the vlogger. In the letter, the gymnast expressed his gratitude for Chloe's support, stating, "We did it, my love. Now let's focus on our next goals. And of course, I'm excited to be a daddy and a husband. He." As a result, many netizens reacted to the love letter and speculated about when the couple would actually get married. When an entertainment writer asked if there will be a prenup agreement before the wedding and Chloe would be willing to sign to protect Carlos' wealth, Chloe simply answered that she does not want to sign any prenup agreement with Carlos because she loves him. Chloe jokingly said if she is forced to sign a prenup agreement, she will end her relationship with Carlos Yulo. So she's not willing to sign the prenup agreement because if she is forced to sign the prenup agreement, she will end their relationship. At naglatag agad siya ng mga kondisyones sa Japan na na ayaw ko ng ganito, ito yung gusto ko, di ba? May mga do's and don'ts agad siya. So let's see kung hanggang saan patutungo itong kanilang pagsasama without blessing from Chloe's mom and from Carlos' mom and the family.
So hindi po, at again sa mga basher, reminder po, hindi po tayo nandito para lalong gatungan sila Carlos. Nakita nyo kung gaano natin pinapaliwanag ang mga kaukulang sirkumstansya kapag tayo ay nagmamatigas sa ating mga magulang. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat at I'll see you again on our next video. Bye for now.